Alam mo ba yung feeling na kahit anong kayod mo, laging kulang pa rin? Yung hindi pa natatapos ang buwan pero ubos na agad ang pera mo kahit pang sarili mo wala nang natira. Ang hirap, di ba? Nakakapagod na. Trabaho ka ng trabaho pero parang hindi ka nakakaahon. At minsan napapaisip ka na lang, ano bang mali sa ginagawa ko? Pero alam mo, hindi mo kailangan magstay sa ganyang sitwasyon. Ang totoo, may mga bagay tayong ginagawa araw-araw na hindi natin namamalayan, ito pala ang umuubos ng ipon natin. Ang good news, pwede natin itong baguhin. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 dahilan kung bakit laging butas ang bulsa mo. At syempre, isi-share ko din sa iyo kung paano mo ito maaayos. Kaya kung gusto mong makita ang pagbabago sa buhay mo at maramdaman ang saya na may naipon na hindi lang pang emergency kundi para sa pagtupad ng mga pangarap mo, panoorin mo to lalo na yung number 7 dahil baka ito na ang simula ng pag-asenso mo. Number 1, puro ka plano, wala namang aksyon. Ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mo, next month na ako mag-iipon? Pero pagdating ng sweldo, nauuna pa rin ang bagong sale sa Shopee. 11-11, 12-12, 1-1, 2-2. Buwan-buwan may sale no? O kaya naman, laging may unli sangyup date kasama ang barkada. Ang ending, wala na namang natira sa sahod. Ang problema ay hindi naman ang kakulangan sa pera, kundi ang kakulangan sa disiplina para simulan ng pagbabago. Madalas kasi iniisip natin na makakapag-ipon lang tayo kapag ready na tayo, kapag mas malaki na ang sweldo, o wala nang masyadong gastusin. Pero ang totoo, hindi ka magiging ready kung hindi ka magsisimula ngayon. Ang iniintay mong perfect timing ay madalas nauwi lang sa paulit-ulit na cycle na walang nangyayari. Parang gym membership. Gusto mong pumayat kaya nag-enroll ka pero hindi ka naman nag-workout. Kahit may maganda ka pang training program, wala ka ding makukuhang resulta kung walang aksyon. Same thing with saving. Hindi mo kailangan ng malaking plano. Ang kailangan mo ay commitment na gawin to araw-araw. Kaya start simple. Sa bawat sweldo, itabi mo agad yung kahit 10% o 5% ng kita mo bago mo paggalawin para sa iba mong bayarin. Ilagay mo yung 10% o 5% na to sa hiwalay na account. Kung kaya mo pang dagdagan yung 5% o 10%, mas maganda. Basta ang mahalaga, unahin mo ang sarili mong ipon bago ang ibang gastusin. Dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Ang plano ay walang silbi kung hindi mo to aaksyonan. Huwag mong hintayin ang perfect time dahil ang totoo, wala namang perfect time. Ikaw ang gumagawa ng tamang oras. Simulan mo ngayon, kahit maliit lang. Dahil bawat hakbang, gaano man kaliit yan, ay hakbang pa rin papalapit sa mas maginhawa at mas maasensong kinabukasan. Number 2, YOLO mindset. Gastos ngayon, problema bukas. Lahat tayo gustong mag-enjoy, kumain sa favorite nating restaurant, mag-shopping, mag-travel, o bumili ng mga bagay na feeling natin reward para sa sarili natin. Ang lagi nating iniisip, deserve ko to, o kaya you only live once lang, kaya enjoy lang natin while it lasts. Ang ending sa kakasabi mong you only live once, pati yung ipon mo, only live once din. Don't get me wrong ha, hindi naman masama ang reward sa sarili. Importante din yan para ma-enjoy mo yung pinaghihirapan mo. Pero ang problema, karamihan sa atin, laging big reward agad ang hanap. Mamahaling gadgets, designer clothes, at out-of-town vacations buwan-buwan. Yes, masaya sa simula pero masakit sa huli kasi wala ka ng ipon, kadalasan nagkakautang ka pa. Ang mahirap kasi sa ganitong mindset, habang ini-enjoy mo yung ngayon, nakakalimutan mong paghandaan ang bukas. Hindi mo kailangan tigilan ng pag-enjoy pero dapat balansehin mo. Subukan mo yung 50-30-20 rule. 50% ng kita mo para sa mga needs mo tulad ng food, rent at bills. 30% para sa wants o yung magpapasaya sa'yo. At 20% diretso sa savings o investments mo. Pwede mo i-adjust to base sa sitwasyon mo. Pwede mong gawing 60-20-20 o kahit 70-15-15 kung marami ka pang binabayaran. Ang mahalaga, siguraduhin mo na mauuna yung savings mo
bago ang luho. Kung may gusto kang bilhin pero hindi pa pasok sa enjoyment fund mo, huwag mo muna bilhin, tiis-tiis muna. Mag-ipon ka muna at bilhin mo to kapag pasok na sa budget mo. Ang sarap bumili ng isang bagay nang walang guilt, di ba? Kesa naman utangin mo pa sa credit card or loan apps, mas masakit sa ulo yon kapag bayaran na. Isa pang tip, bago ka mag-check out ng cart, tanungin mo muna yung sarili mo. Kailangan ko ba talaga to o nadala lang ako ng sale? Tandaan mo, hindi lahat ng maganda ngayon ay magpapasaya sa iyo bukas. Ang tunay na YOLO ay yung mag-ipon ka ngayon para tuloy-tuloy ang saya habang buhay. Kasi sa totoo lang, ang pinaka-rewarding na treat yourself scenario ay ang makita mo na may natatabi ka na para sa future mo at ng pamilya mo. Ito talaga ang totoong deserve ninyo. Number 3, walang tamang sistema sa pera. Kahit anong sipag at tiyaga mo sa trabaho, kung wala kang maayos na sistema sa pera, parang tubig lang yan na tumatagas sa butas na timba. Yung kumikita ka naman pero bakit parang kulang na kulang? Minsan iniisip mo pa, sana naman napunta ang pera ko? Nakaka-frustrate, di ba? Pero ang totoo, hindi to dahil kulang ang sweldo mo, kundi kulang o wala kang tamang sistema kung paano hahawakan ng pera mo. Karamihan kasi sa atin walang clear plan. Kumikita pero walang budget. Gumagastos nang walang sinusunod na priorities. Ang ending, mas inuuna ang wants kaysa sa needs at ang savings, kung may matira na lang. Pero madalas walang natitira. Kung ganito yung sistema mo, paano mo maaabot ang mga goals mo tulad ng sariling bahay, emergency fund, at financial security? Kaya dapat meron kang system na magbibigay ng structure sa pera mo. Pwede mong subukan yung budget buckets method. Hatiin mo ang kita mo sa iba't ibang bank accounts o categories like account number 1 para sa bills mo, account number 2 para sa savings, at account number 3 para sa enjoyment fund mo. Katulad ng example natin kanina na 50-30-20 rule. Doing this, hindi ka magkakamali ng paggamit kasi malinaw kung saan napupunta ang pera mo eh. Plus, mas madali mo makikita kung may sobra ka pa o kung kailangan mong bawasan ang gastos mo. Another tip, gumamit ka ng tools like budgeting app o simpleng notebook. Isulat mo lahat ng pumapasok at lumalabas na pera. Kapag aware ka sa flow ng finances mo, mas madali mo makokontrol ang paggastos at mas marami kang maiipon. Hindi mo kailangan ng malaking sweldo para umasenso. Ang kailangan mo ay tamang sistema. Kapag may sistema ka, bawat pisong kinikita mo may purpose. Ang goal ay hindi lang kumita ng pera, kundi siguraduhin na bawat kinikita mo ay magdadala sa iyo sa mas maayos na buhay. Number 4, access mo sa ipon mo ang problema. Ang ganda ng simula mo, nakaipon ka na. Tapos, isang araw, naisip mong gamitin yung ipon mo kasi nagandahan ka sa features ng bagong iPhone kaya naengganyo kang bumili. O kaya, may sale pala sa SM 70% off. Sayang naman. Kaya naman, naubos ang ipon mo at balik ka na naman sa umpisa. Ito ang problema kapag masyadong accessible ang savings mo. Parang laging nandyan, tinetempt kang gastusin sila. Ang ipon ay parang emergency fund. Hindi siya dapat parang petty cash na pwedeng galawin anytime. Pero ang realidad, marami sa atin nilalagay ang savings natin sa isang ATM account na madaling ma-withdraw. At dahil ganito, kahit maliit na temptation, nagagalaw na natin agad. Kaya naman ang resulta, hindi mo nararating ang tunay na purpose ng ipon mo at parang umiikot ka lang sa cycle na ipon, then ubos, then ipon ulit, ubos ulit. Ang pinakamadaling paraan para iwasan to ay gumawa ka ng barriers sa pagitan mo at ng ipon mo. Ilagay mo ang ipon mo sa isang account na walang ATM tulad ng high-yielding savings account o time deposit. Dahil kung hindi agad accessible ang pera mo, mas mapipilitan kang pag-isipan muna kung talagang kailangan mo bang galawin to. Pwede ka rin gumawa ng rules para sa sarili mo tulad ng ang savings account ko, hindi ko gagalawin hanggang maabot ko ang goal amount ko. At isa pang tip, gumamit ka ng auto-debit para automatic na lilipat ang savings mo sa isang hiwalay na account kada sweldo. Kapag naging habit mo to, mas madali kang makakaipon nang hindi mo iniisip kung kailan ka magsisimula. Number 5, nakalubog ka sa utang. Paano ka makakaipon? Pag-usapan naman natin ang isang malaking hadlang sa pag-iipon. Utang.
Alam mo ba ang pakiramdam ng halos buong sweldo mo, wala nang natitira kasi diretso sa pambayad ng utang. Hindi lang nakaka-stress pero minsan napapaisip ka na, parang pinagtatrabaho ko na lang yung mga pesteng loan apps na to ah. Kasi halos bulk ng sahod mo sa kanila lang napupunta eh. Ang utang kasi parang isang quicksand, kumakain ng kinikita mo. Habang may binabayaran ka pa, mahirap makaalis sa cycle ng paycheck to paycheck. At kung hindi mo ito maayos na maaga, mas malaki ang chance na malubog ka pa lalo sa bagong utang. Kaya paano ka nga ba makakawala dito? Ang unang kailangan mong gawin ay gumawa ng malinaw na plano para mabayaran ang mga utang mo. Subukan mo ang snowball method. Unahin mo ang pinakamaliit na utang at bayaran mo to ng buo o ng extra habang tuloy-tuloy ang minimum payments mo sa iba. Kapag natapos mo ang isa, ilipat mo ang budget na ginamit mo doon sa susunod na utang. Unti-unti, mararamdaman mo yung gaan ng pagkawala ng utang. Kung sobrang dami naman yung utang na nagpapahirap sa'yo, pwede kang gumamit ng debt consolidation. Mag-apply ka ng malaking loan sa isang bank na may mas mababang interest para ma-pay off mo yung mga utang mo. Doing this, mas magiging manageable na yung payment mo buwan-buwan, makakatipid ka pa sa interest. Kasi kung may 10 loans ka, 10 companies din yun na may patong na interest compared to just one bank. At syempre, ang susi, itigil mo na yung pagdagdag ng bagong utang. Kapag may gusto kang isang bagay pero hindi mo pa to kayang bilhin, ibig sabihin, hindi mo pa siya afford. Kaya tiis-tiis muna. Utang na loob lang. Huwag ka nang mangutang. Number 6, buhat mo ang lahat ng financial responsibilities. Breadwinner ka ba? Yung tipong ikaw ang parang takbuhan ng lahat pagdating sa pera? Kapag may kailangan ng pamilya o mga kaibigan, ikaw lagi ang sumasalo. Tol, pakisalo muna yung kuryente namin, malapit na kami maputulan eh. Insan, pwede ba makiram ng panggastos ko? Para sa isang linggo lang, dahil lang kasing sahod namin, pasensya na. Kahit kapos ka na, ikaw pa rin ang umaako ng lahat. Oo, masarap sa pakiramdam yung makatulong, pero aminin natin, nakakapagod din, di ba? Ang masakit dito, habang tinutulungan mo sila, ikaw ang nauubusan. Walang masama sa pagtulong pero kung lagi kang sandalan, paano naman yung future mo? Hindi ka makakaipon at sa huli, ikaw pa ang magkakaproblema kapag nagka-emergency ka nang walang madudukot. So anong dapat mong gawin? Unang-una, tanggapin mo na hindi mo obligasyong pasanin ang lahat. Importante ang boundaries, kahit pa pamilya o kamag-anak ang pinag-uusapan. Turuan mo silang mag-budget at unti-unting mag-solve ng sarili nilang problema. Pwede kang tumulong pero ilagay mo to sa tamang limitasyon. At isa pang tip, kung talagang hindi mo sila matiis tulungan, gumawa ka ng specific help fund. Pwede kang maglaan ng maliit na bahagi ng sahod mo na nakalaan para lang sa pagtulong sa kanila. Pwede mo tong i-consider as your tight fund. Kapag naubos na to, huwag ka nang kumuha mula sa ipon mo o sa pangsarili mong budget. Sa ganitong paraan, nakakatulong ka pa rin, pero hindi mo isinasakripisyo ang future mo. Tandaan mo, ang pagtulong ay mahalaga pero hindi mo kailangang pasanin ang mundo. Ang pinakamagandang magagawa mo para sa mga kamag-anak at mga kaibigan mo ay siguraduhing stable ka rin. Dahil kapag maayos ang finances mo, mas marami kang magagawa. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa kanila sa tamang panahon. At bago tayo pumunta sa number 7, pakipitik mo naman yung like button kung may napupulot kang aral sa video na to. Salamat. At number 7, hindi mo alam paano palaguin ang pera. Marami sa atin, iniisip na safe na kapag nasa savings account lang ang ipon natin. Pero alam mo ba, habang nasa bangko ang pera mo, unti-unti itong kinakain ng inflation. Akala mo secure ka pero ang totoo, nababawasan ng value ng pera mo nang hindi mo namamalayan. Hindi sapat ang mag-ipon ka lang. Kailangan mong palaguin ang pera mo para makamit mo ang long-term financial security at mga pangarap mo sa buhay. Ang tanong, paano mo ito magagawa? You have to invest it. Pagdating sa investment, may 3 kang options: real estate, business, at paper assets. Pwede mo namang gawin lahat yan. Pero kung nag-uumpisa ka pa lang, sa 3 na to, ang pinakamabilis mong magagawa ay ang pag-i-invest sa paper assets like bonds, mutual funds, o stocks. Pag-usapan natin yan ng mabilis. Alam ko hindi simple ang pag-i-invest. Karamihan sa atin takot magsimula. Baka malugi, baka mali ang mapiling investments, at dahil dito, marami ang hindi na lang tumutuloy.
Pero this is the most crucial part para umasenso. Example, nakapag-ipon ka ng 100,000 sa pagtatrabaho mo ng 10 taon. Pero sa halip na palaguin, hinayaan mo lang to sa savings account mo. After a few years, dahil sa inflation, yung 100,000 na to, parang naging 80,000 na lang ang value. Hindi ba nakakapanghinayang yon? Pero imaginein mo to. Kung yung 10 taon na yun ng pag-iipon, inilagay mo yung 100,000 mo sa isang investment vehicle like stock market, in 10 years, you would have 250,000 pesos o higit pa. Hindi dahil sa swerte, kundi natutunan mong gamitin ang tamang diskarte sa pagpapalago ng pera. Sa kahit saang investment naman, laging may kasamang risks. Kasi hindi ka naman sasabak dito na expert ka na agad o madami ka na agad alam. However, you can minimize these risks, lalo na kung wala ka pang masyadong alam sa pag-iinvestan mo. Paano? By seeking the right guidance. Example, sa stock market. 2013, nung nag-umpisa ako mag-invest dito, and back then, completely noob ako. Pero I'm glad at nakilala ko si Brother Bo Sanchez at ang kanyang Truly Rich Club, and getting their guidance is one of the best decisions I made. Sa Truly Rich Club, hindi mo kailangang maging expert sa pag-i-invest dahil i-guide ka nila Brother Bo buwan-buwan sa pamamagitan ng mga recommended stocks nila na may buy below prices. Ibig sabihin, malalaman mo kung kailan ka dapat bumili para hindi overpriced ang shares na makukuha mo. At kapag naabot ng stocks ang kanilang target price, ipapaalam din nila na oras ng ibenta to para ma-lock in mo na ang profits mo. Ito ay step-by-step guidance na simple pero sobrang effective. Pwede mo i-check yung Truly Rich Club. Ilalagay ko yung link sa description at pinned comment sa baba. At dahil sa same guidance ni Brother Bo, meron ng 2 mates ngayon ang naging millionaires in less than 10 years of investing lang ha. Panoorin mo yung story nila sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Peace out.